Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, buhay na buhay. So muli tayo po ay merong pribilehiyo upang tunghayan ang kanyang buhay na salita. At minsan pa, inayaan ko kayo na buksan ang ating Biblia sa John chapter 12, verses 1 to 11. Hayaan niyo po na basahin ko muli sa inyo ang talatang ito. Verse 1, it says, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at a table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well, for on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in Him. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, minsan pa kami po ay muling lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo na tunghayan ang iyong buhay na salita. Salamat po, Ama. Salamat sa katotohanan na Ikaw ang Diyos na buhay at karapat-dapat na pagtuunan ng lahat ng aming atensyon, ng aming buhay. Yamang Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay, nagligtas sa amin, nagbigay ng buhay na pag-asa. At ang pag-aaral na ito, naway patuloy na magbukas ng aming puso't isipan at maunawaan pa ang kahalagahan mo at worthiness mo, Lord, na aming paglingkuran, mahalin at pag-alayan ng aming buhay. Samahan mo po ang inyong lingkod sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang panalangin. Amen. Now, the story that we'll be looking at this morning is very familiar. I believe halos lahat tayo alam natin po ito, no? At it is a simple story, yet shows what true devotion really is. Ano nga ba talaga ang tunay na diwa ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesus o sa ating Panginoong Diyos? True devotion demands something, and many times, no, it cost costly, no, sa buhay ng bawat isa po sa atin. When the Lord Jesus Christ saw the multitudes following him, sa isang account, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Ang salitang ito ng Panginoon ay madalas nating naririnig, but I doubt kung tunay na ito ay nasa sa puso ng lahat ng nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ano nga ba talaga ang tunay na diwa ng pagsunod kay Kristo at pagpapahayag ng tunay na devotion na sinasabi ng bawat tao na Kristiyano o tunay na tagasunod ni Kristo? Now, the condition that the Lord lays down to those who want to follow Him is not easy, no? Sabi nga, it is costly and it demands our very own lives. Are you willing to give your life, no, para sa ating Panginoong Diyos? Are you willing to waste your life on Jesus? Now, when we talk about waste, no, or sabi nga, pagsasayang, no, it means loss of something valuable that occurs because too much of it is being used, or because it is being used in a way that is not necessary or effective. Or in a simple definition, we can say that waste is giving more than necessary. No, waste means you give something too much for something too little. If someone is receiving more than he is considered to be worth, that is wasting.
No, yung isang definition ni paring Google, sabi niya, waste daw is to use or expend carelessly, extravagantly, or to no purpose. So kung meron kang isang bagay na pag-aalayan o gagastusan ng higit doon sa value na meron siya, that is waste, no? Pero kung ang bagay na iyong pag-aalayan ay higit, napakalaas ng kanyang value, now hindi to waste, no? At pag sinabi nating wasting your life on Jesus, actually hindi ito ang kabaliktaran doon sa unang pumapasok sa ating isipan na pagsasayang ng buhay sa ating Panginoon. Sa kabaliktaran, pag sinabi nating wasting your life on Jesus, ito'y pagpapahayag ng tunay na devotion na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay o malalim na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sapagkat kinikilala natin yung worth ng ating Panginoong Jesus. Sino ka ba talaga siya? Karapat-dapat nga ba talagang ibigay ko ang aking buhay, ang aking oras, ang aking talento, ang aking treasure sa ating Panginoon, no? Kung siya ang ating Diyos, ang ating Panginoon na nagligtas sa ating buhay, anong bagay na meron ako upang hindi ko dapat ibigay sa ating Panginoong Diyos? Now, sa talata na ating pag-aaralan, dito makikita natin yung pananaw ng ilang tao, ng mga disipulo at ng mga tao sa ginawang pagpapahayag ni Maria ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus, no? Sa Matthew chapter 26, verses 6 to 13, all the disciples joined Judas in scolding Mary for wasting this expensive perfume on Jesus when it could have been sold and the money and given to the poor, no? Parang yung kwento very simple. Nandun ang Panginoon, dumalaw kila Martha, Mary, and Lazarus, at pagdating niya doon, no, ay etong si Mary, nagbasag ng isang napakamamahaling pabango, at sabi dito ay nagkakalaga ng 1 taon na sweldo. Ilang taon, magkano sahod mo, Kuya Bert? Wala pala, no? Wala ka na pala. Wag ikaw, walang halaga. So kung ikaw ay kumikita ng 20,000 a month, no? So 1 year that is 240,000. Yun yung amount nung pabango na ito, at nung kanyang binasag ay ibinuhos sa paanan ni Jesus, at pagkatapos kanyang pinunasan ng kanyang mga buhok. Now sabi ni Judas, what a waste, no? At dito sa Matthew chapter 26 verse 6 to 13, kasama ni Judas ang mga disipulo. Sayang, sana ibinigay na lang sa mga mahihirap yung pera, no? At marami pang natulungan. Mamaya titingnan po natin lahat yan. Gusto ko lang maging maliwanag yung background ng ating pag-aaralan. Pero sa kabila ng mga salita ng mga disipulo, the Lord Jesus Christ, no, dinipensahan niya si Maria. In Matthew chapter 26 verse 13, at sabi diyan, truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of in memory of her. No, sabi niya, tang muna, wag yung kumbaga sa wag yung i-criticize yung ginawa ng babaeng ito. Sa katotohanan, no, napakaganda ng kanyang ginawa, at yung gospel, no, yung gospel sa isang banda ay nakadikit ngayon sa kanyang ginawa. Ano nga ba talaga ang tunay na diwa ng mabuting balita, ng pagtanggap ng mabuting balita? Si Watchman Nee ay nagsabi, Jesus intends that the preaching of the gospel should issue in something along the very lines of the action of Mary here. Namely, that people should come to him and waste themselves on him. Or to state it another way, the gospel is to bring each one of us to a true estimate of his worth. So, yung mabuting balita sa ginawa ni Mary, pinapakita nito, ano ba dapat talaga yung pagtingin natin, sino ba talaga si Kristo? Are we willing to give up everything para kay Kristo? Kung sinasabi natin na si Jesus ang buhay ko, no? Kung sinasabi natin na si Jesus ay karapat-dapat na sambahin, no? At paglingkuran, are we willing to give up everything para sa ating Panginoon? Ang sabi ng Biblia, siya yung great pearl, no? Na walang kasing halaga. At kung siya yung great pearl na sinasabi, are we willing, katulad nung taong nakatanggap, na ibenta yung lahat ng nakakari-arian niya
para lamang mapa sa kanya yung great pearl. Ito yung idea na sinasabi ng kwento ni Maria. Are we willing to give up everything, no, out of our love and devotion for our Lord and Savior Jesus Christ? Bilang pagpapahayag ng ating tunay na pagsamba at pagkilala ng kanyang kadakilaan o worthiness, no? So this is a story about how not to waste your life. It's also a story about motivation. Bakit mo ginagawa ang isang bagay para sa Panginoon? Do you serve Him for the satisfaction you get when you see results? Usually, tayong tao, pinalaki tayo na parang gawin mo ang isang bagay upang ma-enjoy mo, no, yung resulta ng pinaghirapan mo. Di ba? Pero iba sa Panginoong Diyos. Pag ikaw ay gumagawa, ano yung pinakapangunahing layunin mo o motivation mo sa pagkilos at paglilingkod sa ating Panginoon? It is satisfying to see Him, or do you serve Him for the satisfaction you get when you see results? Now, maganda yun eh. Pag nakita mo yung resulta, masarap talaga sa pakiramdam. Pero ang tanong is, ano ba talaga yung pinakapangunahing dahilan bakit mo siya ginawa? Ginawa mo ba ang isang paglilingkod, ang isang gawain dahil mahal mo siya o dahil meron ka lamang makukuha mula doon sa iyong ginagawa? Ngayon ay namumuhay tayo sa mundo na very tempting na gumawa tayo para magpasikat. O, do you agree with me? Sa paanong paraan? Post dito, post dyan, no? Parang simpleng bagay, ipopost mo. Hindi ko alam, sabi nga nila, not to brag, but to inspire. Pero sabi ng anak ko, no, to brag, not to inspire. Which is very true, di ba? Tingnan ninyo, kung ikaw ay nagpo-post at naghahanap ka ng likes, something is wrong. Kasi ibig sabihin, nag-post ka dahil naghahanap ka ng approval o sabi nga ng ano bang tawag dyan? Oo, yun na yun, di ba? So, kaya mahalaga na tingnan natin, ano ba talaga ang purpose, yung motive ko sa paggawa. So, the true motive for serving Christ is because He is worthy of everything that you can, or everything you can do for Him, and because you love Him and want to please Him because He gave Himself for you on the cross. And this is what Mary did in this story. Ginawa niya ang lahat ng bagay dahil sa pagmamahal na meron siya kay Kristo. Dalawang bagay yung titignan po natin. A life spent in selfless devotion to our Lord and Savior Jesus Christ is not wasted. But a life spent on self is totally wasted. Merong passage sa Bible na gusto ko simulan lang din natin sa Mark chapter 8 verse 35 to 36. Ang sabi doon, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Gusto mo magkaroon ng buhay, mapasa iyo ang tunay na diwa ng buhay, then waste it, no? For our Lord and Savior, Jesus Christ. Subalit kung sa sarili natin o sa ibang mga bagay, sa isang banda, tunay na yan ay pagsasayang. In John chapter 12, verse 25, it says, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal. Mary, in this story, denied herself and hated her life in a real sense. Pag tinignan natin mamaya yung istorya. Lahat to introduction lang, no? Para sa ating Panginoong Kristo. No, her extravagant act of devotion to our Lord and Savior Jesus Christ, no, sa isang banda, nakatanggap ng kritisismo sa mga taong napaligid. Pero walang pakialam si Mary. Sapagkat para sa kanya, ang pinakamahalagang persona ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So let's dive to this passage. No? Tingnan natin. Number 1, you will not waste your life if you spend it in selfless devotion to Jesus. Or to put it another way, to waste your life on Jesus is to save your life.
At yung action ni Mary sa isang banda ay nagpapakita ng apat na pagpapahayag ng kanyang devotion sa ating Panginoon. Number one, selfless devotion is costly. It is costly in three different ways. Number one, selfless devotion costs you financially. If you truly love the Lord Jesus Christ, you will treasure Jesus more than anything that you have. Anong ibig sabihin? Hindi ko alam kung saan nakuha ni Mary yung napakamamahaling pabango. Walang sinabi sa passage. O maaring ito ay matagal nang sa kanya. O hindi ko alam kung paano. But the point here in this passage is, willing si Mary na ibigay yung napakamamahaling pabango para sa ating Panginoong Hesukristo. Tanungin ko po kayo, are you willing to give up yung something na very valuable sa iyo para sa Panginoon? Yung totoo, willing ka ba na i-give up? Siguro sasabihin mo, yes. Yung isang araw nga maka-absent ka para sa gawain, hindi mo magawa eh. Di ba? Lalo na yung isang taon na sahod na ibibigay mo para sa ating Panginoon. Bigyan ko po kayo ng mas malaking figure. Kung ilalagay natin to sa konteksto ng Amerika, magkano na ang minimum wage nila, te? O sabihin na natin $10 per hour. Nagtatrabaho ka ng 8 hours, that is $80. Sabihin natin na times mo sa 6, that is $480. Times mo sa 50, sa isang araw pa lang pala yun, isang linggo pa lang yun, 480. Times mo na lang sa 50 siguro para madaling kwentahin. 0 carry for 20, 24,000. O sabihin natin, 24,000. Times mo ulit sa 4. Ilan na yan? 96. Times mo ulit sa 12. Dollar ang pinag-uusapan natin. So gaano kalaki ang halaga ito? Pero willing si Mary na bigay ito para sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong, bakit ito nagawa ni Mary? Because of her devotion to our Lord and Savior, Jesus Christ. Pwede sanang sabihin ng iba, katulad ng sabi ng mga disipulo, pwede niyang ibenta yung pabango, kunin niya yung 90% at ibigay niya yung 10%. Masama na ba yun? O maganda na ba yun? Pwede na, di ba? Pero sa kanya hindi. Because Mary acknowledges that everything that she has, galing yan sa Panginoon. At para sa kanya, if the Lord Jesus Christ is worth, sabi nga worth it, ng anumang bagay na meron siya, hindi niya aalinlanganan na ibigay ang isang napakamamahaling pabango. So 1 year wages na kung nagkakahalaga, pero binasag ni Mary at para lamang sa ating Panginoong Diyos. At dahil dito, nag-react si Judas. Nag-react ang mga disipulo. At iniisip ko sa church, siguro ilang kaya magre-react kung basagin natin ang isang mamahaling para sabihin natin, para sa Panginoon ito. Hindi, wag nyo nang basagin, sayang naman, Pero same, etong sinasabi ko na ito yung sinasabi ng mga tao dito. Sayang. Pwede nang ibenta at ibigay sa mga mahihirap. But the Lord Jesus Christ rebuked them. Look at John chapter 12, verse 8. For you always have the poor with you, but you do not always have me. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus na wag nating tulungan ang mga mahihirap. In fact, merong passage sa Bible, I think Proverbs 19, verse 17, na pag tinulungan mo ang mahirap, pinauutang mo ang Panginoon. At pag sinasabi, maliwanag ang Bible, paulit-ulit yan, pag tumulong ka sa mahirap, ang Panginoon ang gaganti sa'yo. Ibig sabihin, mahal ng Panginoon ang mga mahirap. But in this context, pinakita ng Panginoong Kristo, I am more worthy of your unselfish devotion than all the world's poor put together.
The Lord Jesus Christ is worthy, more worthy sa lahat ng mga mahihirap o pwede mong gawin para sa mahirap. Para sa mga disipulo, sayang. Kasi mas marami ang makikinabang. Pero hindi nila nakita sino yung pinagbigyan. Si Kristo. Huwag niyo ako mamalain. Katulad din na sinasabi ng mga disipulo. No? Parang napaka-noble ng kanilang naisip. Pero alam ng Panginoon na doon sa kanilang salita, merong ibang iniisip. Sayang para makuha ni Judas. Pero higit sa lahat, pinakita ng Panginoon, higit siyang mahalaga kanino man sa mundong ito. That is why He accepted the worship of Mary. In fact, He commended the act of Mary. Diba? Parang taliwas sa pag-iisip na marami po tayo. But the point is, devotion to Christ, no? Many times, it will cost you financially. If the Lord Jesus Christ bought you with His blood, ano namang bagay ang hindi nating pwedeng ibigay sa bawat isa po sa atin? Sabi ko nga kanina, pwedeng ibenta yung pabango, ibigay yung 10% sa ating Panginoong Diyos, at yung 90% kay Mary na. Pero para kay Mary, lahat ng sa akin, para sa ating Panginoon. So, selfless devotion cost you financially. Secondly, pero bago pumunta sa pangalawa, there was a time na merong isang pastor na sa kanilang simbahan, habang yung iba kasing church po, yung tithing, yung box nila, o yung, ano bang tawag yan? Kabangyaman nila, nandiyan sa harapan. O yung iba naman, tapos, yung mga tao pupunta lamang lumalapit. So, habang nagbibigay yung mga tao, yung pastor pumunta sa harapan, tinitingnan niya yung lahat ng nagbibigay. Tapos sabi niya ganyan, yung iba medyo nahiya, naiinis, no? Pero yung iba okay lang din naman. Then pagkatapos, bumalik sa pulpit yung pastor at sabi niya, would you believe na sa inyong pagbibigay, nakatingin ang Panginoon? Nakikita niya kung paano kayo nagbibigay para sa Kanya. Kung halimbawang si Kristo nandito sa harapan o nandito sa church, bawat hulog mo nakikita niya yung binibigay mo. Magbabago ba yung ibibigay mo para sa Panginoon? Siguro yung iba sa inyo dadagdagan, no? O yung mga walang maibigay, magpipumilit na magbigay. I'm not saying na pwersahin natin. Ang point ko lang dito is, yung pagbibigay mo, nagpapakita ba yan ng pagmamahal mo para kay Kristo? Si Mary, ibinigay niya ang lahat para sa ating Panginoon. So let me ask you, is your devotion to the Lord costing you financially? If others look at how you spend your money, would they conclude that you must love the Lord Jesus Christ a lot? Meron akong yung discipler ko, magse-celebrate siya ng birthday. Tapos instead na mag-celebrate siya ng ng party, no? Sabi niya sa akin, boy, hanap tayo ng 30 na pastors. Parang kaysa magpa-party tayo, gamitin natin yung birthday ko para mag-invite ng mga pastors tapos gawa tayo ng training. So doon ko gustong gamitin yung birthday ko. Di ba mas maganda yon? Parang more than doon sa sarili natin, ang tinitingnan natin, si Kristo. So selfless devotion cost you financially. Secondly, selfless devotion cost you socially. Do I treasure Jesus more than my pride? Sa ibang gospel, sa book of Matthew and Mark, no, si Kristo ay binuhusan ni Mary sa ulo. Now, walang problema, pero dito sa book of John, si Kristo ay binuhusan ni Mary sa paa. Now, wala po siyang problema sapagkat yung book of Mark and Matthew ay pagpapakita niya bilang hari, anointing the Lord Jesus Christ as King.
pagpapakita, sino nga ba talaga siya? Pero pagdating naman dito sa Book of John, no, pinapakita naman ng kwento rito na it was a lowly task of a servant na punasan o hugasan yung paa ng master. Kaya nga pag tinignan nyo yung susunod na chapter 13, pinakita naman na si Jesus yung naghugas ng paa ng mga disipulo. Na dapat sana trabaho ng mga pinakamababang o ng mababang alipin. Pero ang pinapakita lamang dito sa kabuuan, no, ay yung pagpapahalaga, sino nga ba talaga ang ating Panginoon Kristo. Pero ang pinakakaiba rito na ginawa, si Mary hindi siya gumamit ng towel. Ang ginamit niya yung kanyang buhok. Now, balikan natin, sa kanilang kultura, gaano kahalaga yung buhok ng isang babae? Yung kanilang buhok ay pagpapakita ng kanilang karangalan. In fact, hindi nila yung winawagwag katulad ng meron tayo ngayon na nakalugay lang ng ganyan. No, ilaalagaan nila ng gusto yan. Pero dito, si Mary, ginawa niya, hindi niya lamang basta binuhusan ng pabango yung paa ng Panginoong Jesucristo, pinunasan niya pa at ang ginamit niya yung kanyang yung kanyang buhok. No? At ito ay ginawa ni Mary in public. Ito yung mabigat ngayon dito. Kapag ka ang babae, nilagay niya ang kanyang buhok, ito'y pagpapahayag ng kawalan ng moralidad. Pero si Mary, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Bakit? Sapagkat ang kanyang atensyon, yung kanyang focus, sino ba si Kristo? Worth ba si Christ nung kanyang aksyon na gagawin? Maraming pagkakataon, doon tayo nahihirapan kumilos, sapagkat lagi nating iniisip ano yung sasabihin ng mga tao. Remember David, nung time na binuhat nila yung Ark of the Covenant, dinala doon sa lugar ni David, tapos ginawa ni David, nagsasayaw siya ng, actually hindi naman nakahubad yon kasi meron silang inner and outer tunic. So ang itinanggal niya yung outer tunic niya. Pero ganun pa man, bilang hari, parang isang kawalan ng karangalan yung kanyang ginawa. Kaya yung kanyang asawa si Michal, sabi ni Michal, parang nakakahiya ka, ba't mo ginawa yan? Pero anong sabi ni David? Ginawa ko to hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Same is true in this story. Maring iba yung sinasabi ng mataong nakapaligid doon, at para sa kanila, napakababa ng ginawa mo, Mary. Pero sabi ni Mary, hindi. Wala siyang pakialam. Sapagkat alam niya, karapat-dapat yung tao na binuhusan niya ng pabango at pinunasan ng kanyang buhok. Meron bang bagay sa buhay mo na gusto mong gawin pero ang nakakapigil sa iyo, yung sasabihin ng mga tao? Para kay Mary, dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, no? Tinanggal niya yung pride niya. At ang tanging natira yung pagmamahal na meron siya sa ating Panginoong Hesus. I hope and pray na sa bawat pagkilos na meron tayo, more than anything, no, ito ay motivated ng pagmamahal natin sa ating Panginoon at hindi nagsasabihin ng mga taong nakapaligid sa atin. Thirdly, selfless devotion cost you some criticism. Do I treasure Jesus more than my reputation? Almost the same nung second point, no? Judas led the attack. Pero sabi nga natin sa ibang Bible, sa ibang book, no? Especially sa book of Matthew, chapter 26, kasama ni Judas yung ibang mga disipulo para sabihin na sayang. The disciples were indignant when they saw, no, yung act ni Mary para sa ating Panginoong Kristo. At ang sabi nila, why this waste?
siguro pwede nating sabihin na practical lang yung mga disipulo o sensible lamang yung mga disipulo. At sabi nga natin, yung pera, pwede sanang marami pang mga mahihirap ang makinabang. Pero sabi nila, bakit kinakailangang sayangin kay Jesus? But my question this morning is, was it really wasted? Meron bang sayang na mahalagang gagawin mo para kay Kristo? Anong bagay ang pwede mong gawin para kay Kristo na masasabi ngang pagsasayang? Maring sinasabi ng mga disipulo, sayang, pero para kay Mary, hindi. Dahil ito ay isang pagpapahayag kung sino nga ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. So when we show our selfless devotion to our Lord and Savior Jesus Christ, it will cost us something. It will cost us our treasures, no? And at the same time, it will cost us a relationship with other people, yung paningin na meron sila, and at the same time, it will cost criticism, some criticism sa ibang tao. Pero kung tunay yung pagmamahal na meron tayo, ulitin ko ulit, hindi natin iisipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Secondly, selfless devotion stems from personal love and gratitude. Although hindi sinabi ng text, no, I believe na yung action ni Mary ay motivated ng pagmamahal, ng sobrang pagmamahal na meron siya sa ating Panginoong Jesucristo. Doon sa tinalakay ni Pastor Marvin nung last week, no, pinakita na mahal ng Panginoong Hesus si Mary, Martha, and Lazarus. At ganoon din naman, obviously, itong tatlong magkakapatid na ito, mahal din nila ang ating Panginoong Hesukristo. No? Yung pagmamahal kay Kristo should be the motive in all that we do for Him. Ulitin ko ulit, our love for our Lord and Savior Jesus Christ should be the motivation sa lahat ng ating gagawin. Interesting to dahil sa Book of Revelation, parang yung Church of Ephesus is very active. Doing the ministry, no, sabi nga, combating the false doctrines of false teachers. But in spite of all those, sabi nga natin, magagandang katangian na meron ng Ephesian Church, sabi ng Panginoon Kristo, meron lamang akong laban sa inyo. You have left your first love. So, ibig sabihin, pwede akong maging active sa lahat ng mga ginagawa ko para sa Panginoon. Pwede akong maging, sabi nga, halos buong linggo, nandito na ako sa loob ng church, nandito pa ako pag Wednesday, may Bible study pa ako. Yung mission, active din ako dyan. Pero kung yan ay hindi motivated ng pagmamahal natin kay Kristo, useless sa isang banda. Kasi yung action pala natin dapat motivated nung pagmamahal na meron tayo kay Kristo. Si Judas, no? Parang pinapakita niya na concern siya sa mga mahihirap. Sayang. At ganoon din yung mga disipulo. Pero kung titingnan natin, uugatin natin, hindi niya nakita yung worth ni Christ dahil wala siyang tunay na pagmamahal kay Kristo. But si Mary, iba yung kanyang nakita. Yung worth na meron, sino nga ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Beloved, the Lord looks on the hidden motives of our hearts, not on outward actions. Ano ibig sabihin? Masarap pag may pumapalakpak eh. Masarap pag may nagsasabi na, ang galing naman, di ba? Pero, willing ka pa rin bang gawin yan kahit walang nakakaalam? Pag nagtatestimony tayo, please, huwag kang magtestimony sa mga ginawa mo. Magtestimony ka sa ginawa ni Kristo para sa'yo. Kasi siya yung pinaparangalan mo. Masarap yung ikaw yung bida eh. Pero sa buhay pananampalataya, bawal ang pabida. Iisa lang ang bida, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat yung motivation ng pagkilos ko,
Hindi para yung makilala, maging sikat ako. Hindi, gagawin ko to kasi mahal ko ang ating Panginoong Jesucristo. So it is costly in a real sense dahil mahal mo ang isang tao, ang isang persona, willing ka ngayon na ibigay ang lahat ng nasa sa iyo kahit na ano pang sabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo. And thirdly, selfless devotion flows from knowing Jesus personally. Now, ito yung gusto ko to doon sa passage na to. Sa verse 7, tingnan niyo po dyan. Medyo mahirap itong interpret, kaya gusto kong pabasa. Sabi niya, leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Pag kinuha natin yung salitang intended, no? Parang ang tanong is, alam ba ni Mary na malapit nang mamatay si Jesus? Possible na yes, possible na no. Now, ang tanong ulit, paano nalaman ni Mary? Number one, sinasabi ng Panginoong Jesucristo lagi sa mga disipulo niya, right? Pero bakit yung mga disipulo, parang hindi nila sinapuso yon? Bakit si Mary, sinapuso niya yung sinasabi ni Jesus? What is the difference? Tanong, every time na babanggitin ang pangalan ni Mary, nakasama niya si Jesus, saan nandoon si Mary? Ano ang pwesto niya? Nandoon siya sa paanan ni Jesus. Anong ginagawa ni Mary? Kausap niya ang ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang pakialam sa ginagawa ng ibang tao. There was a time, naalala nyo, iba tong account eh. Habang si Mary nagkaupo doon sa may paanan ni Jesus, si Martha very busy sa paggawa doon sa kusina. Kaya sabi niya kay Jesus, Lord, pwede bang sabihan mo naman yung kapatid ko? Ang daming trabaho, nakaupo lang dyan sa iyo eh. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Mas pinili ni Mary yung mas mahalagang bagay. What is my point? Perhaps, no? I'm not sure. Yung time na ginugugol ni Mary doon sa paanan ng Panginoon Jesucristo, ito ay nagdulot ng mas malalim na relasyon kay Kristo at mas nakilala niya ng gusto ang ating Panginoong Jesus. Alam niya na darating na yung sinasabi ng Panginoon na siya ay mamamatay na. That is why she is willing to give up everything that she has because she acknowledged, no, yung worthiness ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, madalas sa buhay natin, kaya tayo nahihirapan na maunawaan, ma-discern kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos, yung gusto niya, kasi hindi tayo nag-spend ng quality time with the Lord Jesus Christ. Agree? Nahihirapan tayo na ma-discern, ano ba talaga yung gusto mo, Lord? Parang ganito po yan. Kung very close kayong dalawang tao, kahit na hindi kayo magsalita, kahit na hindi kayo magbumuka yung bibig ninyo, sa tingin pa lang, nagkakaintindihan na kayo. Tama ba? Dahil lagi kayong magkasama. Kaya nga may mga pagkakataon, nagtatawanan kayo kayong dalawa na lang, nagtatawanan, yung ibang tao hindi nila alam. Ba't ba kayo nagtatawanan na dalawa? Kasi kayo yung nagkakaintindihan. Bakit na-develop yon? Dahil sa maraming panahon na ginugol nyo na magkasama kayo. Yung tunay na pagmamahal, no? Merong pagnanais na makilala mo pa ng lubusan yung taong minamahal mo. And this is Mary. And if you want to follow Mary's example of devotion to Jesus, you have to follow her example of sitting at Jesus' feet, listening to His Word. Walang ibang paraan eh. Walang ibang paraan para makilala natin siya ng lubusan kundi sa pamamagitan ng salita niya at ng pananalangin. At once na ginawa natin ang bagay na yan, no? I believe na-develop din yung love na meron tayo. Side comment. Usually, lagi natin pinag-uusapan yung prayer. Napakaganda ng prayer. Sabi nila, prayer is powerful. Parang lahat yan, lahat yun, tama po yun. Pero minsan nakakalimutan natin yung pinaka number one reason bakit tayo inaaniyahan na manalangin.
The number one, kung ang layunin ng panalangin ay upang makatanggap lamang tayo sa Panginoon, tanong, lahat ba ng prayer ninyo sinagot ng oo? Di ba hindi naman? So kung hindi sinasagot lahat ng panalangin natin, ano yung pinaka-number one layunin ng panalangin? Ang number one layunin ng panalangin is to develop yung intimacy na meron tayo sa ating Panginoong Kristo. Every time we go to God, no, in prayer, unconsciously, ang nade-develop, yung intimacy na meron tayo. Yung sagot, bonus na lamang yon. Dahil ang pangunahing layunin ng panalangin is ma-develop yung relationship natin sa Kanya. Kaya si Mary, sa isang banda, dahil lagi siya nakikinig sa ating Panginoon, mas naging clear sa Kanya ano na yung mga susunod na magaganap. Hindi mo mamahalin ang Panginoon Kristo na katulad ng dapat ng pagmamahal na meron ka sa Kanya hanggat hindi ka nagbibigay ng panahon sa ating Panginoon. At ulitin ko ulit, mangyayari yon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya at ng pananalangin. The number 4, selfless devotion results in action. Yung good intention, maganda yan eh. Di ba? Yung gusto ko to, maganda lahat yan. Pero, it takes good action to produce results. Maganda yung intention na, ay gusto kong maglingkod sa Panginoon. Napaka-noble ng desire na yan. Pero hanggat hindi ka humahakbang at gumagawa ng bagay na yan, walang mangyayari. Si Mary, hindi lamang siya nagkasya na inisip niya, nakita niya, sino ba si Kristo? Ito yung gagawin ko, pero hindi niya ginawa. Bagkos ang pagdating ng meron siyang pagkakataon, dumating yung pagkakataon, binasag niya yung mamahaling pabango at pinunasan niya yung paa ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang ng kanyang buhok. Paa na naman yung gagamitin ko. So sa madaling salita, no, may mga bagay, lahat siguro tayo nagnanais na makilala ng lubusan si Jesus. Tama? Lahat tayo nagnanais na magamit ng Panginoong Jesus. Pero hindi pwede na dun lang sa pagnanais eh. Kinakailangan merong action. So, number 1, action results in the fragrance of Christ surrounding your life. Pag binigay natin, gumawa tayo, makikita natin ngayon kung paano naman kikilo si Kristo sa buhay natin. Anong ibig ko sabihin? Look at verse 3 ng John chapter 12. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Pag ikaw ay pumasok dun sa bahay, dun ka pa lang sa pintuan, maamoy mo na yung napakamamahaling pabango. For sure, talagang umalingasaw ito ng gusto dahil sobrang mahal eh, di ba? Imagine niyo si Mary, kahit saan siya pumunta, anong maamoy mo? Siyempre yung pabango. Kasi yung buhok niya eh, di ba? Ang layo-layo pa siguro ni Mary, naamoy mo na yung kanyang pabango. Medyo spiritualize natin, no? Can people smell the fragrance of Christ on you? When you do something for the Lord Jesus Christ, makikita at makikita yan ng mga taong nakapaligid sa atin. Si Mary, yung kanyang ginawa, tumatak yan, for sure, sa mga tao. Ano ba yan? Bakit ganyan kabango yan? Ano ba ginawa ng tao na yan? Bakit binuhusan niya ng gano'n na lang yung kanyang buhok na mapabango? Then, kakalat at kakalat yung balita. Kakalat at kakalat yung balita. At nung tayo na ma-resurrect na ang Panginoon at lumaganap yung Kristyanismo, for sure, kasama pa rin sa napag-uusapan yung ginawa ni Mary. Mga kapatid, kapag tayo ay gumawa para sa Panginoong Kristo, sisiguraduhin ko sa inyo, no, magmamanifest yan at magbibigay luwalhati sa ating Panginoong Jesus. Maring hindi ma-appreciate ng mga tao sa paligid mo ngayon, pero sa harapan ng ating Panginoon at sa darating na panahon, makikita natin yung epekto niyan sa mga taong nakapaligid sa atin.
So kaya ang tanong sa atin, naamoy ba ng mga tao si Kristo sa buhay natin? Nangangamoy Kristiyano ba tayo? Pag tinignan ba yung buhay ng mga tao yung buhay natin, nangangamoy Kristiyano ba tayo? Ay, by the way, side comment ulit, yung sa Facebook, ingat-ingat po tayo ng mga post natin at saka ng mga comment natin. Pinagsasabi mong Kristiyano ka, tapos makikita nila yung post mo at comment mo doon, baka ma-offend lang yung tao. Hindi ka nangamoy Kristo. Di ba? Ang baho ng amoy mo dahil lang akala nila, ang tinitingnan nila, sabi, kala ko ba Kristiyano yan? So, ingat-ingat. No? Secondly, ba't ko ba nasabi yun? Action results in service for Christ. Sa verse 2, pansinin niyo po ito. Sabi diyan, here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Interesting yan, yung kanina sinabi ko kanina, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, Martha was serving also. But she was hustled by trying to do it all herself, at she complained to our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit? Sapagkat yung kapatid niya, hindi siya tinutulungan. Now, interesting to, sapagkat base sa pag-aaral, sabi nila, dun daw sa Luke, siya ay naghahanda ng dinner para sa 4 na tao lang. Pero hirap na hirap siya at umaangal dun sa kanyang ginagawa. 4 na tao, si Jesus, tapos yung 3 disciples. I don't know kung tama ito, pero at least, no, mas konti yung tao during that time nung siya ay naghahanda ng pagkain. Pero para sa kanya, ang bigat ng trabaho. Pero dito sa context na ito kay Lazarus, dahil sa ginawa ni Kristo sa John chapter 11, kung saan pinabangon si Lazarus, no, mula sa mga patay, mas marami yung tao. Pero pansinin niyo, umangal ba si Martha? Hindi, di ba? Ang tanong, bakit? Natuto na ba siya o na-realize niya yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na, no, ano ba talaga dapat? Ano ba ang mahalaga? At ano yung motive mo sa paggawa mo? Mga kapatid, my point in this, dito sa subpoint na ito, kapag tama ang puso natin sa paglilingkod, hindi mabigat ang gawain. Nahihirapan tayo, umaangal tayo kasi wala yung puso natin dun eh. Maraming nagsasabi na burn out. Tanong ko kayo, kapag kayo ay in love sa isang tao, nababurn out ba kayo? Tanungin natin yung mga kabataan. Di ba? Maghapong magka-text, pag nagkita, ang saya-saya. Pag naghiwalay, magka-text na naman. Walang burnout. Why? Because they love one another. Si Martha, yung first na story, dahil hindi motivated ng love yung kanyang ginagawa, napagod. Pero ngayon, na na-realize niya ano dapat ang motivation ng pagkilos mo, walang angal. Same is true sa atin, sa paglilingkod natin. Kung ang paglilingkod natin ay motivated ng pagmamahal natin kay Kristo, would you agree hindi ka mapapagod? Oh, sabi niya, sino yung mga tumango? Kasi may mga trabaho na gagawin mamaya eh. So, ang ibig sabihin pala, mahalaga na tingnan natin yung puso natin. Bakit ko to ginagawa? Kasi kung yan ay motivated ng love, hindi ka mapapagod. If you love Him, gagawin mo ang lahat ng bagay ng may kasiyahan. Agree? Maglilingkod ka sa Kanya at paglilingkuran mo ang mga taong mahal niya ng may kasiyahan. Dahil yung pinaka-motivation mo, hindi yung sasabihin ng tao, no? Hindi yung kritisismo ng tao, hindi yung compliment ng mga tao. Hindi. Ang magiging motivation mo, ano yung gusto ni Kristo
para sa iyo. At gagawin ko to na may kasiyahan sapagkat siya yung unang gumawa ng higit na dakila sa aking buhay. So, sabi nga natin, you will not waste your life if you spend it in selfless devotion to our Lord and Savior, Jesus Christ. At sinabi rin natin na kapag tayo ay nagmahal sa Panginoon, it will demand something costly from all of us. It will demand our finances, no? Our pride, and then our yung reputation na meron tayo. Pero lahat ng ito, dahil alam natin na worth ang Panginoon, na ibigay ang lahat ng bagay na ito, gagawin natin. Kahit na mahirap sa isang banda. And thirdly, action results in witness for Christ. Ang focus natin dito ay si Lazarus. Pwedeng patingnan yung verse 1 na. Meron ako hinahanap, hindi ko makita rito. Yan. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Pansinin niyo po ito. Verse 1, paano dinescribe si Lazarus? He was raised from the dead. Verse 2, pwedeng pakitingnan. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at a table with him. Paano dinescribe si Lazarus? Naka-recline na siya ngayon sa table with the Lord Jesus Christ. Una, siya ay binuhay mula sa mga patay. Pangalawa, nandun siya sa fellowship, parang very close yung fellowship niya sa ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, no, yung resurrection ni Lazarus sa isang banda, naging cost para mas marami ang makakilala o lumapit sa ating Panginoon. Look at verse 9 to 11. Tingnan niyo yung verse. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Jesus or to see Lazarus, whom he had raised from the dead. What is my point? Parang dito si Lazarus sa isang banda, dahil sa ginawa ni Mary, maraming mga tao ang dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, maraming tao yung pumunta sa lugar na yon. At yung pagpunta nila doon, nakita nila, naobserbahan nila yung ginawa ni Mary. At the same time, no, curious sila, nasaan yung tao na muling binuhay ni Kristo? Curious sila, ano na yung ginagawa niya ngayon? Pinakita yung intimacy na meron siya with the Lord Jesus Christ, and it is a living testimony sa lahat ng mga tao na nandoon. In this, no, Lazarus is an example for witness. First, no, Christ has to give you new life. Dahil patay, binigyan ka ng buhay. Pangalawa, now na binigyan ka ng buhay, ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng close relationship sa Kanya. Same is, di ba, verse 2. Sabi doon sa verse 2, nakarecline na siya kay Jesus Christ. Verse 1, patay, binuhay. Ganon yung buhay, nagulo ko eh. Parang sinasabi ko na ito, ganito yung buhay natin bilang Kristiyano as a witness. Mula sa pagiging patay, binigyan niya tayo ng buhay. At ngayong binigyan niya tayo ng buhay, tinawag tayo ng Panginoon na magkaroon ng intimacy with Him. Lumakad tayo ng malapit sa Kanya. And then, pangatlo, maging living testimony tayo. Verse 1, binuhay na muli. Verse 2, nakarecline kay Jesus. Verse 9, maraming tawang na-curious, nasan ba yung, nasa si Lazarus? Yung binuhay ni Kristo. And the point for all of us this morning is this. Kung ikaw ay tunay na binuhay muli, binigyan ng buhay ng Panginoon Jesucristo, ang tawag niya sa iyo ngayon, magkaroon ng close relationship sa Kanya. And then pangatlo, gusto niya na maging buhay kang patotoo sa mga taong nakapaligid sa iyo kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyong buhay. Di ba? Parang yun yung gusto niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. So action results
in witness for our Lord and Savior, Jesus Christ. So, if wasting my life on Jesus in a real sense is not wasted, no? Pero sa kabilang banda, it shows our love and devotion, no? It shows how worthy is the worthiness of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa kabilang banda, if we will spend or if we will waste our life by spending anumang bagay para sa sarili natin, that is the true essence of waste. A life spent on self is totally wasted. Ano ibig sabihin? Si Judas and the Jewish leaders na kung saan gustong patayin ng ating Panginoon Kristo at si Lazarus, yung action nila ay para sa kanilang sarili lamang. Judas, iniisip niya na yung pera would bring him more happiness. The Jewish leaders wanted to hang onto their power. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. Gusto nilang patayin si Lazarus. Dahil hadlang doon sa power nila. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa nila para sa kanilang sariling interest lamang. In contrast kay Mary, ginawa niya ang lahat ng bagay, wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng mga tao sapagkat ginawa niya ito para kay Kristo. Ganon din naman sa buhay po natin. Mahalaga na maging maliwanag sa atin, bakit ko ito ginagawa, para kanino ko ito ginagawa. Ginagawa ko ba ito para sa sarili ko? Ginagawa ko ba ito para sa ibang tao? O ginagawa ko ito dahil mahal ko ang ating Panginoong Jesucristo? Unfortunately, maraming tao, kahit na Kristiyano, sumusunod, gumagawa, dahil lang iniisip nila ano ang makukuha nila sa ating Panginoong Jesucristo. Nung binasag ni Mary yung alabaster o mamahaling pabango, no? Hindi niya inisip ano ang reward nito mula sa Panginoon. Pero maraming Kristiyano, minsan gumagawa tayo dahil iniisip natin ano yung pwedeng maging balik nito para sa atin. Ilang Kristiyano nagsasabi na magbibigay ako ng tithes dahil aapaw at sigsig-liglig na babalik sa akin ang pagpapala. Kung yun ang magiging pag-iisip mo, talo ka. Ilang Kristiyano nagsasabi na magiging active ako para sagutin ng Panginoon yung prayer ko. For more than 20 years na nagpastor, ang dami ako naririnig niyan at marami rin ako nakikita. Pag merong pangangailangan, a-attend ng prayer meeting, no? Nandun yung request. Tapos pag sinagot na yung prayer request niya, wala na rin. Parang lumalapit, ang point ko is, lumalapit tayo, gumagawa tayo dahil ang unang nasa gitna ng acting action, yung sarili nating interest. Pag ganun ang naging attitude natin, pwede nating sabihin na yan ay pagsasayang. Pero kung gagawin mo ang isang bagay dahil mahal mo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi yan pagsasayang. Yan ay pag-iimpok ng kayamanan doon sa kanyang kaharian. Si Judas, pansariling interest lamang kanyang iniisip at pinapahalagan. Kaya naman nung sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay mamamatay, nagalit si Judas, di ba? Kasi kaya nga siya sumama dahil iniisip niya na magtatayo to ng kingdom eh. Meron akong kapakinabangan dito pag naging king na ito. Eh kung mamamatay din lang naman to, ay pambihira, talo. So ibinenta niya si Jesus. Yung mga religious leaders, iniisip nila, threat to sa power namin, sa position namin. Kaya gusto nilang papatay si Jesus. Pero going back to Mary, nakita niya sino ba si Jesus? Jesus Christ is worth of her love and devotion.
Kaya willing siya na ibigay ang lahat ng nasa sa kanya. So sa isang banda, ganun din po mga kapatid. Pag hiningi ng Panginoon yung treasure mo, pag hiningi ng Panginoon, treasure mo hindi yung treasure ko treasure mo, yung time mo at yung talent mo, are you willing to give it to the Lord? Pero ang lilinawin ko na hindi ka talo. Panalo ka. Si Apostle Paul, sabi niya, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." For Paul, even the death is great gain. Why? Dahil binigay niya yung buhay niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kanino mo ginugugol ang iyong talento, ang iyong lakas, no? Ang iyong talents, yung talento rin yun, yung treasure, sa tao ba o sa ating Panginoon? I hope, tulad ni Mary, ibigay natin siya sa Panginoon. Now, paano ko ito gagawin? Paano ko magkakaroon ng tamang gamit ng buhay na meron ako para sa ating Panginoon Kristo? Number one, wala rito, pwede pakitype na lang. Number one, nandito ko pala nilagay sa cellphone. Hinabol ko lang ko ito. Spend quality time with God. Spend quality time with God. Just like Mary, she loves to be at the feet of the Lord Jesus Christ, listening and enjoying the Lord Jesus Christ. So paano natin siya gagawin? Please, read your Bible. Daig pa tayo ng mga bata Alam nila na read your Bible, pray every day, and you will grow, no? Pero ang goal natin dito is to have an intimate relationship with Christ. Basahin natin ang Bible, manalangin tayo palagi. Pag sinabi nyo, hindi ko alam kung ano ipapanalangin ko, ilista mo lahat ng pangalan ng pamilya mo. Ilista mo yung lahat ng mga pangangailangan na meron kayo. Tingnan mo yung konteksto ng church. Ano yung pwede kayong pag-pray sa church? Pag-pray nyo po kami, no? Madami tayong pwedeng ipanalangin. Then secondly, evaluate your action. Is it out of love for Jesus or just for self-gain? Ba't ako naglilingkod? Ba't ko ginagawa ito? Ito ba ay para kay Kristo o dahil pansariling interes lamang? Sarap yatang tumayo doon sa likod ng pulpito. Sabi ng teacher ko, +10 daw to Pag nasa tayo sa likod ka ng pulpit, nakakapogi. Parang ayaw nyo maniwala. Pero sabi niya, +10 daw pag nasa likod ng pulpit. Kaya nga nung time na nag-resign ako, ang lagi kong tanong sa sarili ko, bakit gusto kong magpastor ulit? Ba't gusto kong bumalik sa ministry? Is it for the blessings or for the position? Yun yung kinurek sa akin ng Panginoon Are you willing to serve me out of your love or out of the blessings that you will get from the ministry? Dahil kung hindi magiging clear sa buhay ng isang tao, yung purpose, yung motive niya sa pagkilos niya, baliwala Pagharap natin sa Panginoon, zero. Wasted. Kaya ganun din naman sa atin. Bakit ako nagbibigay? Bakit ako tumutulong sa gawain? Bakit ako nagpapakahirap, no? Para sa mga malalayong lugar para mangaral ng salita ng Diyos. O bakit ako tumutulong sa mga tao na nangangailangan? Lahat 'yon tanungin natin. Bakit ko siya ginagawa? Bakit ko siya ginagawa? Ano yung aking number one motivation? So, spend quality time with the Lord, evaluate your action, and then, sabi nga natin, sipin natin, saan ba ako nag-iimpok? Dito sa lupa o doon sa langit? Si Mary, maaring talo siya sa paningin ng mga tao. Pero sa paningin ng Panginoong Diyos, panalo si Mary. Why? Because she wasted her life on Jesus. And in wasting her life, it cost her financially, it cost her her pride, it cost her her reputation. But still, in the eyes of Christ, she is the winner.
Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa simpleng pag-aaral na ito mula sa iyong buhay na salita. Tulungan mo po kami na nawa, tulad ni Mary, magkaroon kami ng devotion, ng pagmamahal na napakalalim para sa inyo. Yamang ikaw ang unang nagmahal sa amin. Pero alam po namin naman na imposibleng mangyari ang bagay na ito kung hindi ka namin makikilala ng lubusan. Imposibleng magkaroon kami ng tunay na pagmamahal sa inyo kung hindi namin naintindihan yung lalim at lawak ng pagmamahal na meron ka sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami na makilala ka ng lubusan at makita namin kung gaano ka kahalaga upang sa ganoon ang mga bagay na pinapahalaga namin sa mundong ito ay mawala ng saysay kung ikukumpara sa kahalagahan na meron ka. Ama, biyaya mo lamang na maisagawa namin ang mga bagay na ito. Please, tulungan niyo po kami. Sa pangalan ni Kristo Jesus tayong panalangin. Amen.